Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo? Kung ano mga sensation, mga kaisipan, mga gulo ng pag-iisip, no? Or yung mga behavior na, no? Kasi tayo, sa araw-araw ba naman, no? Nararamdaman ka na kung ano sa katawan, na may nabubuo na, nakaugalian mo na, or nakasanayan mo na, parang inugali mo na siya, no? Na every time na may lalabas is ganitong ginagawa mo, no? So, kanya-kanya tayo na ginagawa, no? Although ako naman dati, kung mababalikan yung mga kwento ko, no? Talagang iniiwasan ko talaga na yung ganitong pakiramdam. Minsan, nahirapan ako huminga, ginagawa ko, inom akong tubig, or kumbaga parang hindi ko siya hinaharap, no? Yung kasi ang ano mali ko noon. Pero ngayon, syempre, tayo naka ano na, kumbaga nag-level up na, no? Alis na natin yung ganong pakiramdam, no? Although minsan nakakaramdam pa rin naman ako eh. Kahit papaano, no? Kahit pakonti-konti minsan. Pero dala na lang 'yon ng aking siguro dahil nga tao pa rin tayo, nakakaramdam tayo ng mga lungkot, ng saya, minsan sa takot, di ba? Minsan kinakabahan, natural 'yun, no? Pero yung iisipin mo na, "Ay, ganito lang naramdaman ko, magiging reaction ko doon sa pakiramdam na yun." So, pangit yun, no? Ilabas na yun sa anxiety, no? Kumbaga, tayo kasi, kumbaga, sabi ko nga sa inyo, may nabuo na behavior na every time na may lalabas, is ganun ang ginagawa natin. So, mali yun, no? Kailangan natin mabago yun. So, yun, di ba? Hindi pa ako nagpagupit, pero hindi nag-ahit. Bakit pa ng tigyawat ko? So, yun, kumusta na kayo, no? Sana yung mga video na napapanood nyo about sa anxiety or kung sa akin man is nakatulong sa inyo, no? Dahil sa tagal na nating nag-vlog ng ganito, no? Siguro naman sa mga na papanood nyo, na gets nyo na about sa aking mga nadidiscuss, no? Is lumilinaw na sa inyo kung ano itong anxiety, no? Kasi base dun sa mga nababasa ko, medyo okay na raw sila. Very good yun, kapatid, no? Yun lang naman talaga ang gusto ko eh, na makarating kayo sa kung ano man yung narating ko, no? Kung hirap man kayo ngayon is galing na ako diyan, kapatid, no? Kung ano man yung nararanasan yung hirap ngayon is sana malampasan niyo yan sa tulong ng pagtiyatsaga nyo, no? Sa pag-explore ba? Pagtuklas about dito sa anxiety, no? Kasi yan ang napakahalaga, kapatid, yung kaalaman, no? Kasi yung takot nyo na dati ganito ganyan is mawawala na yan dahil nga nauunawaan nyo na siya, no? So yon, ang haba. Ano bang topic natin ngayon? Meron lang ako napanood na video sa YouTube, no, na yung the way you think, no, paano mo baguhin yung pag-iisip mo. Although ito naman ginawa ko na rin, no, kasi ayun, kaya nga nakarating na ako dito kasi binago ko, no, binago ko yung pagtingin ko sa anxiety na ito pangit, no, na mamatay na ako, yung mga ganyang what if, no, na every time na may lalabas ng ito, mamamatay na kagad ako, ganun, no? Wala namang namatay sa panic attack, wala namang namatay sa anxiety, no? So, sana hindi kami trigger doon, no? So, ang ginagawa ko dito is maunawaan nyo, no, or mamulat kayo sa kung paanong sistema about sa anxiety, no? So, yun. Ang topic natin ngayon is paano ba natin babaguhin, no, yung paniniwala natin about sa anxiety, no? Dahil nga meron tayong naiisip na pangit about sa anxiety, no? Na iba na yung tingin natin sa kanya, na every time may lalabas is ganito na, pangit na, no? So hindi ganoon ang anxiety, no? So yun, meron ako mga vlog dyan about sa pagkilala, no, or sa reverse method, or sa balik-balikan nyo lang yun, parang ganito lang din yun. So yun, intro. So yun na nga, no, mga pre, no? Paano ba natin babaguhin kung paano ang pagtingin natin sa anxiety, yung pagkilala natin sa anxiety, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, sa state nyo ngayon, no, ng anxieties, pangit yan, ayoko niyan, iniiwasan ko. Yung sa mga ibang walang mga anxiety disorder, medyo hindi nila naiintindihan yan eh. Halos tayo lang, no? So ito mga sasabihin ko sa inyo is ano to, alam ko makakatulong sa inyo para mabago nyo kung paano kayo mag-isip about sa anxiety, no? So yun. So anong una natin, no? Siyempre, unahin mo muna yung fundamentals, kung tawagin, no? Yung tanongin mo sa sarili mo na, healthy ba ako? Tama ba yung ginagawa ko? Tama ba itong pinapanood ko para maintindihan ko ang anxiety?
So, nasa sa inyo na yan kapatid, no? Kung paano nyo baguhin kung ano yung ano nyo. Ba, healthy ba talaga ako? O talagang ano? Kasi minsan, sabi mo, mabisyo ka, o meron ka mga maling gawin, puyat ka ng puyat, no? Tapos hindi pa healthy yung kinakain mo. Malakas ka kumain, mga ganyan, di ba? So, wala kang alaga sa sarili, hindi ka nag-exercise, wala. Siyempre yan muna unahin natin, no? So, kung hindi mo pa nagagawa yan, is umpisahan mo na kapatid, no? Sa alam mo sa sarili mo na normal ang blood pressure ko, okay ako, ah, healthy naman yung kinakain ko. Yan ang mga tanong na dapat na kayo na lang din makakasagot, no? Kasi hindi ko naman mamomonitor yung kayo, no? Kasi nasa sa inyo yan kung gusto yung baguhin talaga, no? Kasi sa tagal na, no? Sa tagal nyo na nararamdaman niya, no? Siguro, iisip-isip nyo na, ay, oo nga, no? Yan, parang gano'n yan. Kaya dapat ang title ko dito is Wake Up Call yan. Pero hindi. Ito na lang na pagbabago, no? Kasi napakalaga ng pagbabago, kapatid, no? Kung mababalikan yung istorya ko, no? Talagang ginawa ko talaga yon kasi alam ko yun na makakatulong sa akin, yung pagda-diet, yan, exercise, tapos nagbubuhat na ako noon. Tapos isipin nyo, 4 times ako sa isang araw mag-exercise, isipin nyo yun. Umaga, tanghali, gabi. Meron pa akong sundot sa hapon. Grabe na yung pinapawis ko, tapos yung pinapayat ko talaga. Tapos yung kain ko nun, kaunti lang talaga. Kasi nga, ma-acid din ako nun. Iwas din ako sa mga pagkain na medyo ano, halos sabaw-sabaw na lang kinakain ko nun, no? Pero yun, dalawang bagay yung inano ko doon kasi gusto ko rin magbawas ng timbang, no? Bawas sa timbang, tsaka, ay so may COVID ako noon, ano yun eh. Kailangan mo maging malakas, no? So kabaliktaran siya nung ano anxiety tas COVID, no? Kasi yung dapat na bawal sa anxiety is okay naman sa ano. So nasa inyo yan kung paano nyo timbangin, no? So yun, naging okay naman. Naging maayos naman ano kasi tinulungan ko rin yung sarili ko, no? Nang baguhin talaga. Kasi yun eh, yun ang alam kong magiging ano. Kita ko na may resulta, okay. Sabi ko, yung mga takot ko noon, yung mga pakiramdam ko, mga simptomas ko halos nawala lahat eh. Kasi nga tinulungan ko yung sarili ko. So kung kayo man, no, ngayon sa ngayon hindi pa masyadong ano, no. Madami niyo pa nararamdaman, no. So doon muna kayo sa fundamentals, kapatid, no. Gawin yung healthy yung sarili niyo. Tsaka tanungin niyo palagi yung sarili niyo na tama ba 'tong ginagawa ko? Bakit lagi ako nagpupuyat, 'di ba? Pupuyat kayo sa maling tao, 'di ba? Or nagpupuyat kayo sa walang kaano-ano, kaka-cellphone nyo, no? So, yung cellphone nakakaano rin yan. Lalo pag gabi, no? Yung UV, ano tawag? Blue light tawagin, no? Kasi magigising ka talaga diyan. Lalo na sa mga hirap matulog, no? Hirap ka na nga matulog, cellphone ka pa ng cellphone. So, mabubuhayan ka talaga, no? Nasa abutin ka na naman ng umaga. Wake up call, kapatid, no? Kasi sa atin, hindi natin napapansin yan eh. Kaya tayo siguro umabot sa ganito. So hindi na natin kailangan tanungin na bakit tayo umabot sa ganito, no? So kayo na lang din makakasagot niyan na oo nga, no, kasi ganito ako dati. So okay na yon. So nandito na tayo sa anxiety disorder. Nandiyan na. Ang kailangan na lang natin is tulungan yung sarili natin, mabago yung mga paniniwala na yan or mga dati yung ano. So tanggapin na natin yon na dati pabaya talaga tayo. Yun. Okay na. Okay na 'yan, wala na. Dito na tayo sa ano, sa recovery, no? Sa healing journey natin, no? So pagdating naman sa healing journey, sabi ko nga sa inyo, hindi yan ano eh, linear, yung tuloy-tuloy, hindi ganoon eh. Merong ups and downs, 'di ba? Ganyan ang healing. Minsan nakakaramdam ka na, bakit ang pakaramdam ko? Akala ko okay na ako eh, 'di ba? Minsan akala ko yung kahapon, okay, maghapon wala akong naramdaman, eh. Ngayon meron na naman. So mawawalan ka na naman ng ano, lalabas na naman to sa emotion mo, no? Bakit ganun? Di ba? So hindi siya ganun, kapatid, no? Kailangan mong tanggapin yun kung ano man yung nararamdaman mo ngayon o bukas, mas okay ka, sunod hindi, okay lang yun, walang problema doon. Ang kailangan natin mabago dyan is yung response natin, no? Response natin tungkol dun sa anxiety na nararamdaman natin. Kasi yan talaga makakatulong sa inyo kung paano nyo dalhin ang anxiety sa araw-araw. Kasi gaya ko, no, yung mga time na yung mga 2 years ago, no, ganyan ako eh. Every time na magkakaroon ako ng pakiramdam, paano ko lalampasan yun, yung ganung pakiramdam. Siyempre tayo may mga nabuo na nga, no, nabuo ng mga behavior is patuloy natin ginagawa yun. Kaya naisip ko,
baguhin ko 'to. Hindi puwedeng ganito lagi. Kailangan sa akin manggagaling mismo 'no, hindi man sa ibang hindi ibang tao, sa inyo mismo kapatid 'no. Nasa inyo 'yan, nasa kamay niyo ang healing niyo 'no, hindi naman sa akin, eh. Kumbaga ako guide lang ako sa inyo. Kailangan niyo mabago kasi yan talaga maitutulong ko sa inyo 'no, na sabihan kayo na ganito gawin niyo, ganito, ganyan. Na depende naman sa inyo kung gagawin niyo talaga 'no. Kung gusto niyo talaga siyempre gagawin niyo 'yan 'no. Gaya nung iba, ang hirap nilang bitawan yung mga bisyo nila 'no, eh, wala kang magagawa diyan 'no. Or yung behavior 'no, hindi ko naman masasabi na baguhin yung behavior niya na ganyan 'no. Nasa kamay niyo yan kapatid 'no. Hindi ko sasabi sa inyo na 'pag binago mo yan bukas okey ka na, hindi gano'n, eh. Ano siya, ang gaya sa pag-yoyosi 'no, pag-yoyosi kasi minsan may paraan sila na unti-unti na lang daw, bawas-bawas hanggang sa mawala. So, ibang ano dun, ibang approach dun kapatid 'no. Kasi isip, sa isip 'di ba? Sabihin mo sa sarili mo ayoko na, 'di ba? Isang ano lang yan kapatid, isang desisyon lang 'yan. Kailangan mo lang mabago 'yan, mapalitan yung pag-iisip mo na gano'n 'no. Kahit hinahanap-hanap mo yung gano'ng pakiramdam na kasi yung pagsisigarilyo medyo maganda sa pakiramdam 'yan, eh. Sabi nga nila 'no. Although ako naman dati is okey naman, pero yun nga, naging ano ko na siya, naging bisyo nga 'no, na parang gusto ko na siya palagi 'no. Nagka-COVID na ako so hindi tinigil ko na talaga 'no, kasi alam ko ito ang nagiging source ng hirap ko sa paghinga, eh. So yun, ta's nagpa-check-up ako, okey naman, nawala 'no. So yun, sinimulan ko ng wala, tanggalin na talaga. So kayo din dapat 'no, kung ano man yung iniisip niyo masama sa inyo is iwasan niyo na yan kapatid 'no, lalo na yung mga bisyo na yan. Kasi wala talagang itutulong, gaya ng pag-iinom 'no. Sa pag-iinom naman is ginagawa nila halimbawa hindi sila makatulog 'no, ginagawa nila is umiinom sila 'no, para lang makatulog, pampatulog daw 'no. Mali din 'yun 'no, kasi paano na kung wala kang alak, paano ka matutulog, 'di ba? So sanayin niyo ng wala 'yun, kapatid. Gaya sa drugs, gano'n din 'no. Yung iba hindi raw makagalaw ng maayos, hindi makapagsalita, hindi sila normal kapag wala 'yun 'no. So iba't ibang klase naman ng drugs 'no, depende. So 'yun na nagiging sandalan nila 'no, so mali 'yun kapatid. Kailangan natural sa natural lang kapatid. Sasabi nga ni Clarix 'no, na kayang-kaya naman daw solusyonan 'to kahit walang gamot 'no. So 'yun yung ginawa ko, okey naman, wala namang naging problema para sa akin 'no. Although paminsan-minsan meron, pero wala. Hindi kumbaga sa ano ko kasi sa sarili ko, hindi ako kaya ng anxiety ko. Anxiety ka lang, 'di ba? Mga gano'ng affirmation sa sarili 'no, yung affirmation ba, na kaya ko 'to, safe ako, walang magagawa 'tong anxiety na 'to sa akin. Malakas ako, gano'n, 'di ba? 'Yun yung affirmation. So tayo, dahil nga nagkakala pa tayo ng mga kaalaman about sa anxiety 'no. So ang tingin kasi natin sa anxiety is pangit, inaayawan, ina-avoid or kinakatakutan, 'di ba? 'Yan ang ano natin, eh. 'Yan ang pagkakilala natin sa anxiety. So dahil nga doon sa fundamentals 'no, kailangan natin muna mabago yung sarili natin. Susunod na yung pag-iisip natin na gano'n 'no. Tsaka yung mga proof 'no, mga facts 'no, na halimbawa, may nararamdaman ka na parang merong masamang mangyayari 'no. So patunayan mo muna 'no, meron ba talaga na dahil sa pakiramdam mo or naiisip mo na pangit yung mangyayari na. Hindi gano'n 'no, wala naman tayong superpowers para paniwalaan yun. So 'pag naniwala ka na do'n, lalabas na naman 'to 'no, magtatakot ka na naman, kakabahan, iba na naman yung maiisip mo 'no. So hindi gano'n. Hindi gano'n ang dapat na paniwalaan. Kailangan yung mabago yung pag-iisip na ganyan na porke nakaramdam ka, totoo na. Hindi gano'n siya kapatid 'no. So kailangan nating baliin 'yun 'no. Kaya sabi ko sa inyo dati pa, baliin yung paniniwala na ganyan 'no. Kasi wala kayong walang recovery na mangyayari kung naniniwala pa rin kayo dun sa pakiramdam niyo 'no, or sa mga naiisip niyo na totoo ganyan. Hindi gano'n. Mahihirapan kayo 'pag naniwala pa rin kayo na gano'n yung posibleng mangyari. Hindi. Kailangan natin mapalitan 'yun kapatid 'no. Sa tulong din ng katawan niyo 'no. Kasi 'pag naisip niyo na, healthy ako, okay ako, wala naman akong problema. So, sabi nga ng doktor 'di ba na healthy ka, wala ka naman sakit, eh. O 'yun, paniwalaan mo na 'yun kapatid, na okay ka. Kahit na pinipilit mo sa sarili mo na may sakit ako,
hindi talaga totoo yung sinabi ng doktor na ano, kasi may nararamdaman pa rin ako kahit sabihin niya na normal, wala akong sakit, wala akong diferensya sa ano, sa mga laboratory ko. Meron talaga akong nararamdaman. Ulit-ulitin ko pa ba? Kumbaga, nilalabanan mo yung sarili mong ano doon, pag-iisip, kapatid mo. So, pag sinabi ng doktor, doon ka na maniwala. Tapos dito na lang sa anxiety, sa mga ganitong mga vlogs, maniwala, kapatid. Lalo na kay Claire Ruiz, kapatid. Kung gusto mo namang maintindihan pa kung ano talagang ano, pagdating sa science, minsan sa approach ni Claire Ruiz, no? Sige, ano mo lang, push mo lang 'yon, no? Or alamin mo, no? O bumili ka ng libro niya, or ano ka sa Google, basahin mo yung mga ano niya, no? Sa mga article, no? Na kung gaano nakatulong yung ganitong pamamaraan, no? Gaya nung sabi ko sa inyo, yung sa approach niya, yung apat, no? Yung pace, accept, let time pass, tsaka yung floating niya, no? Napakalagay niya, kapatid, no? Every time na makaramdam ka, apply mo lang yun, or ano. Kasi nga kailangan natin muna ma-practice yun. Kasi hindi siya basta, no? Na porque nalaman mo na yun, ayun na. Hindi ganun. Ano muna, pinapractice yun, or inaalam mo muna. Kasi, diba, nalaman mo lang yun. Tapos ganun na, o magiging okay ka na. Hindi, ano pa, may pagdadaanan ka pa. Kumbaga sa ngayon, sa mga nanonood sa akin ng mga bago pa, no? Nasa state pa lang kayo ng wondering, no? Or nalilito pa kayo, no? Or may proseso kasi, kapatid, no? Meron siyang stages, no? Halimbawa ngayon bago ka, no? Ano ka pa, parang okay. So doon ka pa lang sa ano nun, doon ka pa lang sa baba. Pero yung pagdating sa healing journey na, yung pinaka pang araw-araw mo na, yan. Kasi bawat araw may kailangan kang baguhin, kapatid. Kailangan may mababago sa'yo pagdating sa healing journey. Gaya ni Claire Wicks, no? Sabi nga niya, yung 2 months, nasa 2 months yung paggaling sa anxiety, no? So, depende yun. Kasi nung time na yun, buhay pa siya, no? Pero yung mga pasyente niya is, namomonitor niya pa, or bumibisita sa kanya, no? Every time na magkukwento, magiging okay sila, no? So, yun. Kasi nga, willing sila, no? Lalabas na yung willingness, no? Willing sila na gumaling. Kasi yung iba sa atin, no? Wala eh. Tuloy-tuloy pa rin sa kanilang bisyo, o yung puyat, mga ganyan. O unhealthy, no? Unhealthy habits, unhealthy routine, no? Nasa atin ang sagot, kapatid, no? Hindi sa ibang tao, hindi sa ano. Kailangan mo munang baguhin yung sarili mo. Magawa muna natin mga fundamentals, no? Yung mga basic pagdating sa katawan, no? Kasi kailangan muna nating alagaan yung katawan natin na maging healthy tayo, no? Para yung mga tanong sa isip mo na bakit ganito, bakit ganyan, na may lumalabas, ang sasagot diyan is mismo ikaw, kapatid, no? Okay naman eh, wala naman ako kinakabahan lang ako dahil meron mag-trigger, meron akong behavior. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap tanggalin ng behavior, kapatid. Kasi yan na talaga nakasanayan mo araw-araw. Ayan ang mahirap pagdating sa healing journey, kapatid. Yung palagian mo ng ginagawa siya noon, tapos nalaman mo yung mga ganito, parang ang hirap bitawan yung, kapatid. Kaya dapat sa pakonti-konti, no, pagpa-practice, maaalis niyo yun para maka-recover na rin kayo, no. So yun, may mga tanong, no, may mga tanong na paano ba simulan, ganito, ganyan. Ano bang pinagmumulan ng anxiety ko? So yung mga sagot diyan, kapatid, is nasa iyo rin, no. Kasi hindi ko naman mamomonitor kung anong iniisip mo, di ba? Kung ano yung nagtitrigger sa'yo, di ba? So, yun, kailangan mo ma-acknowledge yung mga ganung bagay, no? Halimbawa, nanonood ka lang sa Facebook, merong parang kinabahan ka, ano kaya to? Dahil doon sa pinanood mo, no? Kasi minsan, di natin ipapansin, no? Lalo na ako, minsan, pag may pinapanood ako nagmomotor, kasi minsan naano ako sa pagmomotor, ang tuli ng motor. Tapos naiisip ko na baka bumangga, di ba? Ibig sabihin, pinapanood ko pa lang 'yon. Lalabas na sa akin, may kakabahan na ako. Isipin niyo 'yun, pinapanood ko lang 'yun. Wala pa 'yun sa totoong buhay, or wala 'yun sa realidad. Hindi ko siya nakikita na present, no. Napanood ko lang siya, pero 'yun nga, yung kaba, yung mararamdaman ko is nandoon, di ba? So, ayun nga, bumangga, o di mas lalo na akong kinabahan. Minsan kailangan din nating yun eh, alisin yung ganun. Na okay lang, pinapanood ko lang naman siya eh, hindi ko naman Minsan kasi merong mga tao talaga na naninervyos, no, pag Pinapanood mo lang yun, wala naman sa
totoong realidad, no? Kumbaga pinapanood mo, hindi mo alam kung kailan nangyari yun, hindi mo alam kung saan ba nangyari, di ba? Siyempre hindi mo naman na kailangang alamin yung mga ganung bagay, no? So ang mahalaga dito is alam mo siyang dalhin kung paano mo siya haharapin yung ganung sitwasyon. Di ba? Yun nga, nanonood ka lang, no? So, okay lang, pinapanood ko lang siya, ganun yung nangyari. Okay, tanggapin mo yun. Tapos, di ba? Oh, next video. Yung nagsaksakan naman. Ano ba yan? So, yun nga, nasa state ka na ng pagtatanong sa sarili, paano ba nangyari yung anxiety na? So, yun, doon na lalabas yung pagre-research mo, no? Pag-aalam mo sa mga nangyayari sa'yo, no? Yan, doon na lalabas yung mga kaalaman. Yan din ang ginawa ko noon, kapatid. Na bakit may ganito, bakit ako may nararamdaman, is ang dami-dami, di ba? So sunod-sunod pa, tapos pag umatake hindi lang isa, ng dami pa, no? So bakit nangyayari yun? So doon na siya bumagsak sa anxiety, no? Ito nga yung sinasabi ni Doc. Kasi nung kasi ako nagpa-cardio noon, chinek yung puso ko, no? Sabi ng doktor is ginagawa ng isip niya kasi normal naman yung ano mo eh. So tinanong niya ako noon, sabi niya, nagpa-palpitate ka ba ngayon? Sabi niya, ngayon ba nagpa-palpitate ka? Sabi, kanina, bago. Sabi ko. Tapos di ba may video ako noon eh. Meron akong vlog diyan na may video ako noon eh. Na kinukuhanan ako ng kapatid ko. Kung paano yung itsura ko habang ini-interview ng doktor, no? Paikot-ikot ako, galaw ako ng galaw. Kasi nga, nakakaramdam na ako doon eh. Nakakaramdam ako ng takot, no? Takot. Di pa ako takot sa doktor eh. Natakot ako sa nararamdaman ko na baka anytime mag-pass out ako, no, or matumba ako doon. Kasi yun ang pumapasok sa isip ko. Pero yung utak ko nakapokus dun sa doktor, kung ano yung sinasabi niya, ina-absorb ko. Tapos pero yung katawan ko lang talaga parang pumipihit-pihit kung ano nung ginagawa. So, kung gusto yung balikan, nandiyan lang yung video, di ba ko kung anong video yun. Basta yun, nag-research ka na, no? Alam mo na, tapos nalaman mo yung mga factors, no? Factors na nang pinanggagalingan ng anxiety mo, maaaring sa trauma, past experience, mga childhood trauma, di ba? Mga ganyan. O mga breakups, yan, no? Mga relationship, or sa magulang, di ba? Or sa mga emosyon, di ba? Maaaring doon ang gagaling. So, hindi na natin kailangan alamin yan. Dahil nandyan na eh. Oo, nandyan na. Nandito na tayo sa anxiety disorder na nangyari na. So, ang kailangan lang natin is matanggap yun. Na yun ang nangyari sa akin eh. Okay yun. Okay lang yun. Kasama sa buhay natin yun. Pero yun nga, ang kailangan natin dito is mabago na yun. Matanggap na natin kung ano talaga yung nangyari na yun. So, tapos na yun. Hindi na natin kailangan ungkat-ungkatin yun. No? Matatanggap din natin yan katagalan, kapatid. So, walang ano sa inyo dito is yung communication, no? Kumbaga, ang katawan kasi natin hindi naman nakapagsalita yan eh. Ang gusto lang niya is iparamdam sa atin, no? Na kung ano yung gusto niyang iparating sa atin na kailangan mong baguhin. Halimbawa, kaya ka nanginginig, kaya ka natatakot ng ganito is kailangan gawin kang safe o ialis ka doon sa iniisip mong posibleng mangyari, no? Halimbawa, nasa tabing kalsada ka, no, na alam mong delikado, baka anytime may mga mabibilis na sasakyan, di ba? Magtatawid ka sa kalsada, di ba? So ang ginagawa mo is papahintuin ka nun, tapos papakabahin ka na yung iniisip mo is may posibleng mayroong mabilis na sasakyan na bumangga sa'yo. So ang gagawin ng katawan mo is papakabahin ka niya. Yun. Tapos papahintuin ka. Tapos minsan, ano ka pa nga niyan eh, i-jelly legs ka, nginginig niya yung tuhod mo para hindi ka maitawid. So, nasisense ng utak mo na, huy, wag muna, kasi safe, delikado pa. So, ang gagawin ng legs mo is papaanoin yan. I-jelly legs niya para hindi ka makatawid. Yun ang ginagawa ng katawan natin. So, ganun yung communication, no? Kumbaga yung isip natin is dinadaan niya sa simptomas, no? Ganun ang paliwanag niya, kapatid. Halimbawa, hindi ka talaga makalabas, hindi tatatakot ka sa labas. So ano bang nun? Ano bang ibig ipahiwatig nung ayaw ka palabasin? Kasi nga gusto ng katawan mong safe ka. Iiwas ka sa mga posibleng mangyari sa labas. Halimbawa, lumabas ka nga, pinilit mong lumabas, no? Umuulan pala, ikaw naman sipunin ka.
or madali kang magkasakit pagdating sa ulan. So, ang gagawin ng katawan mo is diyan ka na lang. Huwag ka lumabas, dito ka lang. So, ang gagawin ng katawan mo is papakabahin ka, ano? Pahirapin ka huminga. Or manginginig ka, tapos gagawin kang tamad. Yung parang papahinain ka niya, no? Kasi nga yun ang paraan ng anxiety or yung katawan mo para iiwas ka sa ano. Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi pangit ang anxiety, no? Kasi ano yan eh, ginagawa ka niyang safe sa araw-araw or sa buhay mo, no? Yan ang ano niya, kapatid, no? So marami kayong matutuklasan about sa anxiety, no? Kasi kailangan nyo lang ibuksan yung isip nyo, no? Para maunawaan kung ano talaga tong anxiety, no? So yun. So example natin ulit yung ang bilis ng isip mo, no? Ang gulo-gulo ng isip mo, no? So may purpose din yun, kapatid, no? Ang ginagawa ng katawan natin para mabilis tayo mag-isip. Kasi nga pag nasa state na tayo ng fight, flight, freeze, no? Yung katawan natin is nakaka-sense siya ng danger or something na ano. Ang gagawin ng utak, gagawin niya mabilis. Hindi mo na kailangan mag-isip na dapat ganito, ganyan. Ang gagawin mo na lang is automatic yung katawan mo, nagagalaw yun. Kasi nga, hindi mo na kailangan ipag-isipan na kung ano yung pumasok, yun na yun. Diba? Ganun ang ginagawa ng anxiety sa'yo. Or halimbawa, nasusunugan kayo, no? Hindi mo naman na kailangan bit-bitin yung kung ano yung rep nyo or yung TV nyo na masusunog or yung sopa nyo, ay mahal ko tong sopa, bibit-bitin ko to. Di ba? Hindi mo na kailangan ang gagawin na lang katawan mo, ilabas ka doon, papatakbuhin ka talaga niya, papakabahin ka na talaga ng gusto, tapos ilalabas ka doon sa bahay nyo. Ayun na lang talagang gagawin ng katawan mo sa'yo, no? Na hindi ka na mag-iisip na ay yung TV, sayang to, mahal pa naman to, pitpiting ko. Paano na lang yung mga sopa, mga radyo, or mga ano nyo, mga appliances nyo sa bahay, no? So hindi mo na maiisip yun. Ganun kumilos yung anxiety natin, no? Sa in time na talagang may real danger talaga, no? So yun, totoo yun, nangyari na may danger talaga na mangyayari. So ganun ang paraan ng anxiety para iligtas ka doon sa posibleng mangyari, no? Pero kung wala naman, nakaupo ka lang, tapos nakakaramdam ka na, ang bilis talaga ng tibok ng puso mo. So yun ang kailangan mong tanggapin na, bilis ng tibok ng puso ko, okay di ba? So minsan kasi nagiging ano natin eh, panakot natin sa sarili natin yun. So nakakaramdam ka, ay ito na, natatakot na naman ako, nakakabahan ako, ano naman gagawin ko, ano naman to, papa-ER na naman ako, no? So yun ang nagiging ano natin eh, baga sumasama na siya sa buhay natin na gano'n na palagi, no? So kailangan lang natin tanggapin yun, kapatid, na wala naman, alam mo sa sarili mo, walang danger, wala akong sakit, normal ako, nakakaramdam lang ako dahil siguro may na-trigger or merong something lang na lumabas sa akin. So okay lang yun, kailangan mo lang huminga, relax, tapos baguhin mo yung pag-iisip mo na gano'n na gagawa ka na ng something, what if sa utak mo, no? Mali yun, kapatid. Bisa kasi sa acceptance, kapatid, yung sinasabi nga ni Claire Wicks, no? Mali talaga tayo ng pag-iisip, no, pagdating sa anxiety. Kaya nang kailangan natin mabago, no? Mali lang tayo ng pagharap, no? Ang hinaharap natin is yung pag-iisip natin, eh. Yung paniniwala, yun talaga ang hinaharap natin. So ang nangyayari is wala, doon na tayo naniniwala. Pero kung iisipin natin na hindi ko lang ng anxiety to, okay lang, wala mo problema sa akin to, normal ako, healthy ako, gano'n. So wala kang dapat ikatakot, kapatid, no? So lahat ng mga sintomas na yun is may ibig sabihin, kapatid, no? Meron niyang gustong ipaiwatig sa atin. So kailangan lang natin matanggap yun. Gaya dun sa acceptance, mali lang tayo ng pag-iisip pagdating sa mga sintomas na yan, no? Kailangan lang talaga natin mabago yun. Ayun ang napakalaga. Sabi ko nga sa inyo, baliktarin nyo yun. Kung natatakot kayo, di nyo kailangan matakot, di ba? Di nyo kailangan maniwala kung ano man yung pinapaisip sa inyo. O mga nararamdaman nyo, okay lang yan. Normal ako, alam ko, sarili ko, okay ako. Wala akong problema. Wala akong kailangan ikatakot. So, ano ba dapat gawin? Siyempre, yun nga, sabi ko nyo, unahin nyo yung fundamental, no? Baguhin nyo kung ano yung, paano kayo magkumain, paano kayo matulog, di ba? Sa mga pagdating sa pagkain, di ba? Or sa mga routine nyo sa araw-araw. Kailangan nyo munang baguhin yun. Palitan yun, dapat palitan. Or baguhin, dapat baguhin, di ba? Tsaka isa yun, yung tanongin nyo yung sarili nyo kung healthy ba talaga ako? Talaga bang
wala akong sakit, di ba? Siyempre kailangan mo munang patunayan yun na pagdating sa doktor, no? Kailangan nyo munang magpa-doktor kasi as long na hindi ka nagpapa-doktor, may tanong at may iwan tanong talaga sa inyo sa isip nyo na bakit ganito, bakit ganyan. So wala, hindi mo tinutuklas, no, or inaalam yung mga nangyayari sa'yo na baka talaga meron akong sakit sa baga o sakit sa puso, di ba? Kailangan nyo muna maano yun. Siyempre, iwas muna sa stress, no? Baguhin ang dapat baguhin sa healthy habit, di ba? Pagdating sa puyat, no? Yung kaka-cellphone, yung minsan nakaka-trigger din talaga yan, no? Kailangan nyo muna maging present, no? Or mamuhay kayo dito sa present, wag doon sa kung ano man yung mga nakaraan nyo or sa future na kinakatakutan nyo. Dito kayo sa present, kapatid. Dahil dito nyo magagawa lahat. Sa future, wala kayong magagawa doon. Future yun eh. Dito kayo sa present, kapatid. Yan napakalaga. So yun lang mga kapatid, no? Sana may nuggets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? At sana malinawan na kayo, no? Na kailangan nyo talaga ng pagbabago. Yan ang the best na nakatulong sa akin yung pagbabago sa sarili, no? Sabi ko nga sa inyo, ako nakakaramdam pa rin naman ako, no? Pero yun, bilang tao, nakakaramdam ako lungkot, takot, di ba? Pero hindi ko siya kinoconnect sa anxiety na kailangan kong magpanic or kailangan kong ano. Wala, ano na lang sa akin yun, walang dating yun. Yung mga pakiramdam na pangit, no? So, hindi natin na kailangan entertain yun. Gaya ng sabi ko sa inyo, ang baga, ano na ako, immune na ako sa ganung ano. So, dahil nga patuloy, no? Sa patuloy ko na pagre-recover, no? Hindi ko na iniisip na anxiety pa to, wala na. Kaya nga gusto kong makarating kayo sa kung ano may naranasan ko ngayon, no? Na ginhawa. Wala akong maitutulong sa inyo kundi ganito lang, no? Kailangan nyo lang buksan ang isip nyo, no? About sa anxiety, no? Hindi naman siya ano talaga. Pag nandito na kayo sa point na ganito, sabihin nyo na lang sarili nyo, ay bakit gano'n? Bakit parang dati ganito, ganyan ako? Unting bagay, takot na ako, no? So, hindi gano'n, no? So, yun. Palagay niyan, love yourself, kapatid. So, yun lang. Maraming salamat. Adios.